Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob kang naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, na mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagbuntas sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil
at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa, na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyo'y sabihin, at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng puot, iyong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Sion, aking iniluklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal. At magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo ng nangangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa hatian ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa iyo, ani ni Jesus, maliban na ang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi kong sa inyo,
lahat na kailangan ipanganak muli, umihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi niyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon, gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa 2 linggo na ng ating pagdiriwang na ito, panahon na ito, na kung saan binibigyan tayo ng pagpapahalaga, binibigyan tayo ng buhay at binibigyan ng katotohanan ang ating sinasampalatayanan. Tulad po sa ating mga narinig na mga pagbasa, sa unang pagbasa, si Pedro at Juan at ang mga kasamang mga alagad na kung saan sila'y nanalangin sa ating Panginoon upang sila'y gabayan sa kanilang gawaing minana sa ating Panginoon Hesus upang ipalaganap ang kabutihan at pagpapagaling para sa mga nangangailangan. Ngunit mga minamahal na kapatid, alam po natin sa kabila ng kabutihan at para sa kapakanan ng pangkalahatan, minsan may sumasalungat upang ito'y pigilan. Ngunit ang mga katangian ng mga alagad ng ating Panginoon, tunay na ipinapakita ang pagtitiwala at ang paghangad ng paggabay ng ating Panginoon. Sa kanyang kapangyarihan, binibigyan ng gabay ang mga gumagawa ng kabutihan. Tatandaan po natin sa buhay natin pang-araw-araw, ang humihiling at gumagawa ng kabutihan ay ginagabayan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailanman hindi ito pinapabayaan, hindi ito iniiwan, bagkus binibigyan at lalo pang binibigyan ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang itong magawain na nagbibigay katotohanan, buhay na sumasa atin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po, sabi sa ating unang pagbasa, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kapanalig, ito rin ang hangad sa atin. Kung tayo'y nananalangin, tunay tayong pinupuspos ng pagpapala na kapangyarihan ng Diyos ang Espiritu Santo. Dahil ito ang nagpapagalaw, nagpapakilos sa atin araw-araw upang tumayo ng matatag, upang tayo maging kasangkapan ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po sa ating salmong tugunan, mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad tayong lahat dahil tayo nabiyayaan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isang katotohanan na hindi man natin ito naranasan o nakita ng ating mga mata, tayo'y mapapalad dahil tayo nagtitiwala sa dakilang gawa ng Diyos. Ang dakilang gawa, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay dakilang gawa upang tayo'y maging mapalad sa ating pananampalataya. Alam po natin mga minamahal na kapatid at mga kapanalig, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang pundasyon ng ating pananampalatayang buo at tunay na ating dinadala sa ating mga sarili-sarili araw-araw. Kaya po tayo ay mapapalad. Tulad ng sinabi ni Jesus kahapon sa ating Ebanghelyo, mapapalad ang hindi nakakita sa akin, ngunit sila'y naniniwala at nagtitiwala sa kanyang muling pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, tunay tayong mapalad, tunay tayong binibigyan ng biyaya, at naway yakapin natin to ng buong buhay sa ating paglalakbay araw-araw. Kaya nga po ngayon sa ating Ebanghelyo, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo, si Nicodemo, isa sa mga sumusubaybay sa ating Panginoon. At ang sabi niya, nalaman po namin na kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban na sumasa Kanya ang Diyos. Naniniwala din si Nicodemo
sa kapangyarihang taglay ng ating Panginoon dahil sa kabutihang ginagawa ni Jesus sa kanyang mga tao at pinapakita ang kabutihan ng Diyos tunay na pinapaniwalaan ni Nicodemo. Mga kapatid, alam po natin si Nicodemo at mga Hudyo at mga Pariseo kung minsan kontrabida sa mga gawain ng ating Panginoon. Kini-question at tinatanong bakit niya ito ginagawa. Pero itong taong ito, si Nicodemo, tila bagay tunay ang pagtingin sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa kanya mula kay Jesus, ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, anong sabi ni Jesus? Dahil ang kabutihan na ito ay nagbumula sa Espiritu Santo. Kaya po, sa ating Ebanghelyo ngayon, binibinyagan tayo sa Espiritu, hindi sa laman. Mga minamahal na kapatid, tayo'y kaisa ni Jesus, kaisa ng ating Panginoon. Ibinibigay sa atin ang Espiritu, ibinibigay ang kapangyarihan upang tayo'y maging isa sa gawain ng ating Panginoon. Kung tayo'y pinupuspos ng Espiritu Santo, kaisa tayo sa paggawa ng kabutihan. Kaya po, sa pasimula ng linggong ito, tayo humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Humihingi tayo ng kapangyarihan na nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay pumuspos sa atin. Magpaalala sa atin nung tayo bininyagan ng Espiritu Santo upang tayo maging kasangkapan ng kabutihan. Ano pong ibig sabihin sa ating pang-araw-araw na buhay? Tayo ay kaisa ng Panginoon sa paggawa ng kabutihan. Binibinyagan tayo ng Espiritu Santo na mula sa kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y maging kasangkapan ng kabutihan, pagpapatotoo na may Diyos na muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid at mga kapanalig, nawa nauunawaan po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay magsaksi na tunay at isagawa po natin at ipakita natin na may katotohanan ang muling pagkabuhay ni Jesus sa ating mga kilos at paggawa sa ating mga desisyon sa buhay na mauuwi ito sa mamipabuting kapakanan at mabuting patutunguhan. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa ang mga katangian ng Diyos na ibinibigay sa ating hayagan araw-araw, makita natin ng malinaw at isabuhay natin na may katotohanan. Ito ang hangad sa atin, sa ating paglalakbay araw-araw, simula sa araw na ito, nawa ay may pakita natin ng lubos ang kapangyarihan na dala ng ating Panginoon na ipinagkakatiwala sa ating lahat, na tayo maging kasangkapan ng kabutihan. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa pamagitan ng ating binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tayo naging mga anak ng Diyos bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo. Makalalapit tayo sa ating Ama na may pagtitiwala. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa, naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga biniyagang Kristiyano, naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot, naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya, naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating na mayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak.
Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makiisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Kapuli-puli ka sa mga naligtas sa mga ang tinapay nito para may pinagay kapuli-puli ka. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Aming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala namin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain Ay, sa siya, iyong mga kamay, mga sa kamay, purihan at sa purihan karangalan. at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alin ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, ng loob mong aming ikatuwa ngayon, ay panibaguhin mong ng galak, na nanatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggahan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga Panginoon, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang Mesiyas, ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa kanto, Diyos na makapangyarihan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. Poong Jesus, Aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabagot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayong siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng panal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsasama. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin. Pinupuspos tayo ng Espiritu Santo upang tayo maging kasangkapan ng kanyang kabutihan. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan
hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nalilimot. Pinatawad mo na nga kami upang sa'yo'y matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking nananabik, Panginoon, higit pa, sa serenong naghihintay, pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ng Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo, Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. sa iyo, O Diyos, kami umaasa. Sa iyo, O Diyos, hindi kami mapapahiya. Panalangin para sa kaluluwa ni Papa Francisco. O Diyos na walang hanggan, lakas at batong panulok ng simbahan, tinawag mo ang iyong lingkod na si Francisco na maupo sa upuan ni Pedro at tumalili sa kanya upang magbigkis at magkalag sa iyong ngalan upang palakasin ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya at pakainin ang iyong mga tupa na may pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga susi ng iyong kaharian, binuksan niya sa amin ang mga pintuan ng iyong awa ng may puso ng isang ama. Dinala niya ang mga pasanin at ng may hina, ang tinig ng Ebanghelyo, tinipon niya ang lahat ng katarungan, kahinuhunan at kapayapaan. Ngayon, O Panginoon, tanggapin mo po siya sa makalangit na Jerusalem. Hugasan mo po siya sa lahat ng kanyang pagkakasala at ipagkaloob sa kanyang gantimpalang ibinibigay mo sa mga nagmamahal sa iyo, katulad ng pagpapakita sa iyo ng iyong muling pagnabuhay na anak na kay Simon. Ipinakita nawa sa kanya dakilang manunubos ang kanyang mukha na pinaglingkuran niya na may buong pagmamahal at katapatan.
Mamasdan nawa niya ang kaluwalhatian ng simbahang matagumpay na ang misteryo ay pinasa niya sa lupa sa pagdurusa at pag-asa. Gaya ng sinabi mo kay Pedro, mapalad kayo, sapagkat hindi ito ipinahayag sa inyo ng laman at dugo, ngunit ang aking amang nasa langit. Kaya ngayon tanggapin mo si Francisco at sabihing magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Salubungin nawa siya sa pintuan ng kaluwalhatian, kasama ng mahal na Birheng Maria, ina ng simbahan, at nina San Pedro at Pablo, mga apostol at mga haligi ng pananampalataya. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad nawa ng may kapal, saya yumaong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng liwanag na walang hanggan. Patalastas po bago ang huling pagbabasbas, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos at kung hindi naman ay 3,200 pesos. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department. May numerong 89257931, Local 1-29131 or 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating malapagdiriwang, humayo kay taglayang buhay na pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Magsiawit kayo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.